Ngayon, kung surprise witness si Madriaga, ba't nilabas nila? Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, ang talagang trial sa Senate eh. Ngayon lang, nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya, ito tatanungin ko siya ng Yun ganito. na nga po, Tatanungin ko ganito. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Eh di wala. Kaya nga yung piskal, sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Tetestingin niya lang eh. Kuminsan eh, ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang eh. Ito ba ang iyong salaysay? Ito yung complaint mo? Opo. Nako. Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, Eh kasi po, ang abogado po nagsabi, patay na siya. Ganun lang. Araw ho ng Biyernes ngayon, kaya naman nasa saganang mamamayan itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Eto ho mga kababayan, breaking news ho tayo. Ramil Madriaga, hindi na ipapatawag ng kamera. Nako, yari, naloko na. Booking ho kasi yung modus nung mga kung tawagin ngayong mga panahon na to maletagang. Maletagang ho ang tawag dyan kay na Luistro, kay Benny Abante, kay Joel Chua. Hindi ko pa malaman ba't tinatawag silang maletagang. Ano ho ba dahilan kung bakit tinatawag na maletagang yung mga congressman na yan? Mamaya sesegue ho tayo doon sa live ng ating maisog na si Senator Vic Rodriguez. Ngayon pa lang senator na sa 2028, sure win na ho yan. At tayo ay naniniwala dahil sa mga kapalpakan na ginawa ng administrasyon na to, ika nga makikita na ng sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang kanilang iboboto sa 2028. Rekta ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Ang pinakamalupit ho dito, sa tingin natin, nahimasmasan na itong mga maletagang at hindi na ho nila ipapatawag itong sinungaling na si Ramil Madriaga. Ito, Senator Rodante Marcoleta ho tayo. Gang! Ano man tawag nga doon? No? Alinsangan. Alinsangan. Magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Buti po kayo, na-dictate nyo kaagad. Mas madali daw intindi yung humidity kaysa maalinsangan sen, ano ha? Ay, naka. Pero anyway, marami po sa mga kababayan natin ang iba, tag doon mainit na ang, naramdaman nila, may itang panahon, tapos ganito pa po ang nangyayari, hindi nila alam kung ang pamasahe ba natin ay tataas, bababa. Tapos meron pa tayong tigil pasada na naman. Yan po ang mga sitwasyon sa lansangan ngayon, Sen, ha? Oo nga. Opo. Nakakaligalig, nakakabagabag, nakapagbibigay ng paghihina ng loob. Opo, oo. Lalo na sa mga kababayan natin na talagang hirap na rin sa pagdadala ng buhay. Pero may mga tumatayo na ngayon, Sen. Sabi maganda din daw yung ayuda, pero masama din palang epekto sa taong bayan kung lagi natin silang pinaaasa sa mga ayuda. Sen, meron din daw palang ganung mga pag-aaral. Oo, kasi unang-una ang tao kasi, ang kaibahan niya sa ibang klaseng mga nilalang na kung tawagin natin ay mga hayop. Opo. May dangal yung tao eh. Siyempre po, bilang tao, tama kayo. Yung kahit na nasa ilalim ka ng kahirapan, tatanggapin niya yung tulong, bakit hindi? Pero kung halimbawa yung panay-panay, yung palagian na lang, ayaw niya yung ganun eh. Spoon feeding na lang nangyayari. Mas gusto ng tao na Trabaho. tulungan mo na lang ako sa ibang paraan para kikita rin ako. Inaalala niya yung karangalan eh. Lalong-lalo na may pamilya siya. Hindi lamang yun. Una yung karangalan na yun, tsaka yung kumpiyansa niya sa pagdadala ng buhay. Hindi naman kami dapat ganito lang, sabi niya. Hindi lang Pangalawa, iisipin niya, lalo na kung tumatanda na siya ang kagaya mo din. Tama din po naman. Sasabihin niya, teka muna,
ganito ba ang iiwanan ko na kalagayan ng aking pamilya? Halimbawa Iniisip sa akin niya po. yun eh. Tama. Oo. Kaya kapag ka ganito ang naging larawan ng ating pangkabuhayan, ligaligsi eh. Oo. Hindi siya masaya. Ligalig eh. Oh. Nandun yung takot. Totoo. Dapat hindi ganun eh. Dapat ang taong bayan nananatiling matatag. Oo. Alam mo naman, ano yung katatatag ng isang republika kundi ang kanyang mamamayan? Totoo po. Totoo. Matatag na mamamayan, matatag na republika. Yan ang dapat na maitaguyod natin. Bagamat kailangan din pala ang ayuda, pero dapat turuan din natin ang ating mamamayan na maging matatag, na hindi yung puro umaasa Yung lang. ayuda kasi, sa panahon lang ng pangangailangan Yun, yun. tama kayo. Oo. Panahon ng kasakunaan. Yun ay parte ng kaugaliang Pilipino. Maski sa ibang bansa, ganun din naman eh. Pero lalong-lalo na ang Pilipino na paladamay. Di ba? Oho. Nakita mo yung... ito, kahit hindi natin ipaliwanag, madali lang maintindihan eh. Di ba? Ano po yan? Yang pagkakapit-bahay na lang. Opo. Oo. Nagluto siya ng masarap. Paminsan-minsan, kahit mahirap ka, nakakapagluto ka ng masarap Ay, eh. siyempre naman po. Oo. Ngayon, pagka... Lalo na yung adobo dyan habang niluluto mo yun. Naamoy kagad ng kapitbahay. Halimuyak agad yan, Sen. So, sabi sa akin ng nanay ko, Opo. Dante, bigyan mo si Kaano. Yan. Opo. Dadaling ko ngayon yan. Oho. Yung gusto ng Pilipino ganun eh. Nagdadamayan. Panahon man ng lalo na sa panahon ng kahirapan. Totoo po. Panahon ng pangangailangan. Nandun ka agad. So yung konsepto ng ayuda, ng pagdamay, panahon ng pangangailangan. Pero hindi doon sa hindi sa habang panahon eh, Araw-araw na lang, no? puro ganun. Tama, oo. Kaya naging institution yung kaya nung isinusulong namin yung PP, yung for peace, na gagawin naming institusyon. Oho. May laban sa kalooban ko yung gano'n eh. Masaya ako dahil meron tayong matutulungan. Pero sa banda roon, iniisip ko, tingnan mo na, paano kakalas tayo mula dito? Kasi darating ang panahon, baka mamaya wala nang kaalasan ito eh. Nako, tama. Nangyari na ito sa ibang bansa. Oho. Lalo na sa Latin America. Yung exit strategy, hindi na nila nakaya yun. Oho. Hindi na establish yung tama. Kaya siguro po, yun ang tayo naman mga Pilipino, minsan nga, andyan na yung tulong. Minsan nagdadalawang isip pa sila, di ba? Ipipila ka, naku, makikita ng kapitbahay ko, pumipila ako sa mga ayuda, parang hindi kayang tanggapin ng kanyang dibdib eh. Pero meron namang mga iba na naghihintay talaga. Well, iba naman po yun. Ayun naman, hindi maganda yon. Kapag ka dumami yung may ganung pananaw, bakit ka pa kanya magtatrabaho? Hintayin mo na lang, darating sa susunod na buwan yan. Dapat hindi ganon eh. Mukhang mali na po ang motivation nun, sir. Dapat hindi ganon. So, minsan, merong mga kababayan natin nalalaglag sa ganung kalagayan na hindi maganda, negatibo yun. Opo. Dapat maikintal sa kaisipan ng lahat ng mamamayan. Kapag ka ikaw ay binigyan ng ayuda, kasi panahon ng pagdarop, ng pangangailangan. Yeah. Pero hindi sa lahat ng panahon dapat ganito. Correct. Tama kayo, Sen. Well, ako naman, kaya ko lang nabanggit yan. Gusto kong pag-usapan din kasi natin, kasi nga po, ang ating mga mamamayan ngayon, mukhang, yun bang, naaawa na ba sa sarili, Sen? Dahil po sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, lahat na po ng pangangailangan nila nagtaasa na. Bagamat, sabi nga nila, may pagtitiyak ang gobyerno, hindi tataas ang ganito, hindi tataas ang ganyan. Pero parang sa nakikita nila sa aktual, hindi ganun ang nangyayari, Sen. Paano kasi yung langis, ang dami kasing epekto niyan sa sektor ng ating pangkabuhayan. Opo. Yung langis, ginagamit sa transportation sector. Yan. Ginagamit din sa mga pangisdaan, sa mga fishermen. Ginagamit din ng ating mga magsasaka. Pagta-transport ng kanilang mga produkto, yung kanilang mga harvest. Meron din silang mga pasilidad na ginagamitan din ng petrolyo, ng diesel. Sa manufacturing po. No? Halimbawa, yung kanilang mga patubig. Meron Ayan, kasi yung irrigation system, yes po. mabuti ngayon, nagsisip sa solar
Pero masyadong mahal ang solar. Kaya diesel. Ngayon, napamahal ang diesel, paano ngayon yan? Oho. Kung halimbawa, 2 hektarya yung kanyang pinatutubigan. Nako. Oh. Ang laki ng impact nito. Kasi ipapasa niya yung additional cost sa kanya. Opo. So yung nagtitinda ng binhi, tumaas na rin. Nako. Kasi sabi niya, yung pagpapainit po nito kanya, gumagamit din po kami ng pasilidad. Oho. Itatransport po namin ito, yung mga isda. Meron po kaming cooling storage po. Kuryente po ang kailangan nito eh. Nako. So, dikit-dikit ngayon, pag pinagsama-sama mo yung mga add-ons na yon, Opo. yung retail price ng bawat produkto na kanilang pinoproduce. Apektado lahat. Kapag kaya na ibibilhin na ng consumer, tulad natin, mataas na talaga. Oho. At sasabihin, ba't mahal ito? Tumaas po ang presyo ng produktong petrolyo. Yun ang lagi sinasabi. Well, kaya ko naman ito nabanggit, Sen. Ako, bilang isang pangkaraniwan na mamamayan, nakikita ko mula sa 140, bumaba nung nakaraan, 20 pesos. Tapos ngayon daw po, sabi ng DOE, ang trend daw po ay another rollback sa susunod na linggo. At baka daw po umabot na naman ng panibagong, ayun pala ito po naman ay estimated lang, Sen, ano ha? Estimated. Sa diesel daw po, posibleng bumaba next week, 1680. Sa gasolina, malitit ng konti, 320. Sa kerosene po, 220. Ayan ang sinasabi ko nung nagtatalo kami sa committee hearing. Opo. Makikita mo ka ako dyan yung rackets and feathers. Irony. Irony. Yes po. Na kapag ka yung global price ay tumaas, nako, yung mga produkto magsushoot, parang Yes racket. po. Palong-palo, sabi pero nila. pag bumagsak naman ang pandaigdigan presyo, sabi nila, para namang feather. Ano yung feather sa Tagalog? Pakpak. Hindi naman pakpak naman. Wing naman Wing, ang pakpak. ganun ba? Feather yung balahibo. Balahibo. Ng manok, yung pinaka-fine na fine. Yes po. Bago siya talaga Naku, tuloy pag ang ganun-ganun bumagsak yan, sa pag ganong pasi. Pag umihipa hangin, medyo... Isipin mo yun, sisirit siyang parang rocket. Bigla yan, bilis eh. Bilis, Pero pag bumagsak naman, Dahan-dahan. pahili-hiling ganyan. Pahili-hili. Yan kamukha niya. Oo. Ngayon, tatanungin mo rin siya, paano nyo nakuha? Paano ba bumagsak, di ba? Opo. Kasi pinagtatalunan namin. Kaya hindi ako masyadong makapamalagi doon sa hearing. Ang karamihan nun, ang pinagtatalunan kung paano aagapayan ang ating mga mamamayan. So magsisimula sa mga chopper, sa mga commuters, isinasama pati mga konduktor. Pagkatapos, sa panig naman ng mga tricycle driver, halimbawa, sa panig ng mga mangingisda, o ano naman nyo, sa panig ng DSWD, paano kayo tumutulong, paano kayo nagtutugma. Ang sa akin naman kasi, hindi ko pa naiintindihan, bakit kasi tumaas? Dahil nagre-research naman ako. Ewan ko, ako na lang yata nagre-research eh. Bakit ang nakikita ko naman presyo, pwede naman tayong bumili doon sa sinasabi. May option eh. May option sila. Meron naman ka akong pamilihan. Bakit ka ako hindi nyo man lang ka ako pansinin yung aking sinasabi na independent data? Palagi nating pinagtatalunan ng Strait of Hormuz para bang akala mo para bang kayang-kaya natin, alam natin kung nasan yung Strait of Hormuz. Parang wala nang ibang option. Yun na lang talaga eh. Parang ganun po nangyayari. Samantalang sinasabi nila, hindi, 20% lang naman ang nanggagaling yun ang facts. Opo. Yung 80%, may ibang daanan. May ibang daanan. Opo. Ngayon, huwag na muna nating pag-usapan yan kako dahil meron akong isinasubmit sa inyo at isinasangguni ng mga independent data. Kasi nagsimula kami, pinresent ko March 17 data. Opo. Sabi ko, kahit na isaalang-alang mo na kako yung shipping cost, yung maps ng Singapore at saka yung ganito at ganyan, FOB o CIF. Yes po. Naglalaro lang kako sa, at that time, 45 pesos to 50 pesos per liter ang diesel. Diesel mo nang pinag-uusapan namin. Opo. Bakit hindi kayo bumili rito? Tapos sabi ko, ito, ang binabanggit ka ako ng isang informant ko sa Singapore, ito ay tinatawag niyang tank
Tank to vessel procedure. Yes po. Ngayon, actually pagdating sa ano lang parang 25 lang magiging 45 lang dahil idadagdag mo yung additional add-ons, mga local na yun Dito sa Pero, atin sa Pilipinas na po yun. Opo. Tingnan mo ka ako, itong sinasabi ko sa inyo, hindi natin inaalis ang excise tax dito at saka VAT, kasama pa yun Opo. Pero katapos-tapusan, yung landed cost, 45 pesos. Wala tayong inalis na excise tax, wala tayong inalis na VAT. Nabat, opo, yan. O di ibig sabihin, talagang katanggap-tanggap ito. Oho. Bakit ayaw ninyo ka kung i-consider ito? Ang medyo nakakapagtaka doon, Jen, Oho. hindi sila kumikibo Ni walang nag-verify nga po sin Sana man lang merong isa na naglakas ng loob. Opo. Senator, mawalang galang na pero parang sa comics nyo po nakuha yan Parang katang-isip lang po yung ginawa ninyo yan. Pasensya na po kanya Opo. kasi po Yan. pinag-usapan natin dito seryosong bagay. Yan, opo. Ako naman sabi ko, kung ako po nagkamali kaya nagkamali yung informant ko. Oo. Kaming dalawa na lang ang mag-aaway. Ako po mag-a-apologize kaagad ako sa inyo. Oho. Ang tanging gusto ko lang unawain nyo sa akin, kaya ko lang nagagawa ito, gusto ko po talagang makatulong. Yeah. Meron pong Naghahanap tayo talaga ng May alternative. Yes. Sana tingnan nyo muna ito. Opo. Hanggang ngayon, Wala po. iniwan ko yung, 25 yun, March 25 yung pangalawang namin, pag-hearing. Pagkatapos, nag-hearing kami uli, anong date yun? Basta 19 days later, nag-hearing kami uli. Ito lang nakaraang linggo ata yun sin Nakaraang linggo, Opo. may dala-dala na naman ako, tumaas ng konti, Oho. from 55, naging 61. 61, yes. Pero sabi ko, Mababa pa rin. reasonably pa rin ito Opo. Reasonably pa rin ito. Pero nung yung huling pag-hearing namin, wala na yung mga oil companies. Yung sinasabi ko sa yung ilatag ko yung tatlong data na nanggagaling sa tangke ng Petronas at saka tangke ng Rotterdam. Opo. Walang kumibo. Wala po. Itong huli, ang sinabi ko na lang sa DOE, sabi ko pagkatapos po ng 19 na araw mula nung tayo ay Nagkita-kita, tag-usap-usap. Opo. Dominig last time. 19 na araw na po nakakaraan. Na-check nyo na po ba itong mga datos ko? Wala pa rin. Kasagot-sagot ng isa. May kulang po kasing isang... Ibig mo sabihin ka ako yung isang yan, hindi mo pa ako natukoy kung ano yung sinasabi. 19 na araw na pinag-uusapan Makalipas, natin. Crisis na tayo. Crisis Energy ito crisis na Opo. Crisis ito Nakalimutan ko pa nga sabihin. Alam mo, ako meron akong maliit na pinagtatamnan ng konting pangkabuhayan. Gulay. Opo. Meron akong 2 hanggang 3 tao doon. Ah, Kasi sila po ang naglalagay ka ako nung chemical na yun po yung kinakain o siya yung sinisip-sip ng mga lettuce na tinanim ko. aha. Pagkatapos po pagkatapos po ng halos 2 linggo, Opo. lalaki na po yun, pwede na pong ibenta. Aha. So yung pong konting ginagamit kong mga materialis dyan, kasama na po yung tubig, chemical, at saka po yung nilalagay na parang lupa niya, pero hindi lupa Yan. Opo. Ako po sa kaliitan kong ito, kaya ko pong i-program meron po tayong tinatawag na material replenishment plan. Yes po. So alam Tama kayo. ko po kung kailan mauubos po Yung tubig, yung sisip-sipin yes po. Yan. Kasi po 700 cups lang po yun Oho. Kaya ko pong i-project. Bakit kayo po, wala po ba kayong ganon? Yun sana yung pinakasimpleng Kung Nakaparaan ako na, kaya ko gagawin. isang maliit lang naman akong entrepreneur, isip-sipin mo 700 cups lang na yun Jen, Opo. na lettuce, kayo po hindi nyo po ba kayang... Mga expert na sila dyan, Sen. Oh, Ang iba nga doon na tumanda sa DOE. Di ba? Halimbawa, yung tinatawag nating Jen, ikaw marunong ka rito dahil engineer ka Paminsan-minsan naman. Paminsan-minsan. Opo. Halimbawa, yung konsepto ng economic order quantity. Yan. Di ba? Oho. Ang pagkakaalam ko dyan, Jen, yan ay isang may formula yan, Jen
Okay. na merong kumpanya na malalaki na kanilang napoproject yung pangangailangan nila ng raw materials. Yes po. Ano ba ang mga kailangan natin para i-produce itong isang produktong ito? O product 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Mapoproduce mo yung product X. Opo. Ngayon, may kanya-kanyang bahagi yon. Oho. Halimbawa kami noon, nung ako'y nasa isang construction company, bago ka makapag-produce ng isang cubic meter ng transit mix, yung Opo, pinaghalong yung konkreto, O yan, opo. meron kang porak sand. Ha? Galing sa porak, kaya ka tinawag Kaya pala porak sand. porak sand. Opo. Kung halimbawa, depende sa halo, meron kang G1. Mga ano ito, aggregates. Aggregates, opo. Kumisan 3/4. Yan. O yan. Yung lalaki ng bato. Meron ka ngayong simento. Ay, siyempre po. At saka yung tubig na halo mo ganyan. Oho. So ako ngayon yung logistics na tumatantya diyan. Ayaw ng management na makakuha ko ng marami na hindi namin kakailanganin dahil yung kapital natutulog. Okay. Natutulog ang kapital. So kailangan kang mag-procure ng dami o basta bastanting stock na hindi magsasakripisyo yung operation mo Yes at po. hindi naman natatali sa kapital. So kung tatawagan nila economic order quantity. Ayun pala yun. Ngayon, tatanong ko sa DOE, yung konseptong ganyan sana. Oho. Kasi ito binili mo ka ako dun sa murang presyo. Opo. Meron pa tayong 2 buwan, sabi ng Pangulo. Na stocks. Opo. Bakit ka ako halos 3 weeks nung pumutok ang digmaan sa Gulpo. Sa Iran po. Yan. Sa Iran. Oho. At isinara yung... Bakit yung 55 naging 110 naging 110? Oho. Paano nangyari yon? Yung pinipilit ninyong replacement cost, naiintindihan siguro ka ako ng ating mga kabayan. mga kababayan yan. Opo. Kasi nga, bibili ka sa panibagong presyo. Yes. Mahal na bibilhin mo eh. Sa dikta ng pandaigdigang merkado. Yan ang sinasabi nila eh. Opo. Di ba? Sa aming mga reporter, lagi sa dikta ng pandaigdigang pamilihan. The dictate of international market. Yes. Oh. Opo. Actually, ang sinasabi nilang pandaigdigang merkado, yun ang datos na kinakalap nung tinatawag na Argus. Ayun. Opo. Parang trading floor yun. Trading floor po kuha ng dito, kuha petrolyo. dito, Yes. ganyan-ganyan. Pagkatapos, ipoprocess niya, ito ka, ang international market. Yeah, yan ang dikta Teka nila. muna, ba't mo gagamitin yan? May 2 buwan tayo. Oho. So, nung kinukwenta ko, sabi ko, halimbawa, makatipid ka lamang ng 5 days, halimbawa. Ginamit mo na kako yung replacement cost. 5 days lang. 5 days pa lamang po. Oo. Kinuwenta ko yung kinikita nila, yung differential na 70 pesos. Oho. Minultiply ko sa 996 million liters Oho. per month. Opo. Sabi ko, Yun kasi ang sabi ng petroleum company na mahigit na 2 billion pesos po ito. sa diesel pa lang yun. Sa sir, isang ha? araw. Opo. Halimbawa, 5 araw, yun ang crucial, halimbawa. Oho. Diesel yun. Opo. Pag sinama mo yung gasolina, 714 million Oho. liters. Opo. Ang differential is 30 pesos dahil pumalo Pumalo din na siya. nga po yung presyo. Oho. Oo. Pag pinagsama mo yung dalawa, Aabot na ng 3 billion. 3 billion pesos. Kung Per day. halimbawa, yung crucial na araw na yon, umabot ng 5 araw, 15 billion pesos yun. Paldong nga pala talaga. sir, no? Paldong. So, yun ang gusto ko sanang ipaliwanag nila. Kasi kung naipaliwanag nilang mabuti yun dyan, alam mo, mauunawaan ng tao eh. Oo, Matutulungan naman po. nyo sila na yung nagsiskip na kalooban ay biglang luluwag. Opo. Itatapat na lang nila yung pangunawa. So, Totoo. alam kong gipit na gipit sila, pero yung sakit ng kalooban naibsan dahil sa paliwanag. May paliwanag kung ba't hindi. kagaganon. Oho. Gipit na nga, sikip pa yung dibdib. So wala ka naitulong. Kaya pinipilit ko sana na balikan nga natin po ito. Oho. Walang bumalik. Mabuti na lang. Ngayon, may re-report ko. May 2 na importer, ha? Oho. May 2 importer. Alam mo kasi, Importer po ng produkto. But hindi ito kasama sa Big Three, oh. hindi. Iba mga, ito. Ito yung supplier sa mga
Sa mga small players po ba ito o paano? Oo, kasi ako mapag-research tayo dyan eh. Opo, yan. Meron tayong diesel oil import participant. On site ito. Oho. 20 ito dyan, 20. Dalawa po itong nag-import na yan. Magbigay lang tayo ng So 20 kumpanya ito nag-i-import pala sa atin, opo. Stone of Hope Builders Development Corporation, Jetty Petroleum Inc., Okay. Fuel Power Philippines Corporation, Phoenix Petroleum Philippines. Marami ito. Opo. 20 ito. Ngayon, meron din naman diesel oil participants online. Okay. May dalawa tayo nun. Philippine Institute of Petroleum, at saka kasama yung Shell Pilipinas. So meron siyang taga-import. Meron din yung CME producers. Alam mo yung CME, ito yung coconut methyl. Ito yung dinadagdag mo sa mga tama sa po yan. petrolyo. Yung additives, opo, Ngayon, blend. nanggaling sa grupo na to, dalawa ang lumapit sa akin. Itatry po namin yan kasi maganda po. Siguro chinek nila eh. Nagtagumpay po kaya? Hindi. Kaya nga kung nakikipag-usap sila sa akin, ano po kaya ang pinakamagandang araw na available po kayo na makontak po natin yung informant ninyo sa Singapore. Kasi Ibig sabihin, kaya ako masaya, sumeryoso itong mga tao. May maggustong Seryoso. subukan. Sumeryoso. Interesado sila. Pero meron ho atang requirements na dami na dapat ay minimum requirements na nabibili nyo doon sa Singapore at saka doon sa... Kaya nga gusto na nilang makausap kasi ang minimum na volume ay 50,000 metric tons. Makikiusap sila kung papayag. 50,000 nakalahati lang muna, 25,000 metric tons. Mukha naman papayag sa initial na pakikipag-usap ko sa kanila. Nako. Ngayon, kapag pumayag na sila ngayon, baka sa lalong madaling panahon, yung dalawa na yun, makipag-usap kagad. Talagang interesado sila. Ngayon, habang ginagawa to, biglang bumaba yung presyo. Baka mamaya baka narinig na naman nila yung sinasabi natin. Teka muna, baka tayo matiklo ah. Baka magka-bookingan dito. Ibaba na nga natin ng konti. Ganyan. Hindi ko sinasabing ito yung dahilan dyan ha. Nagtataka kasi ako. Napataas mo ng ganun, pagkatapos na ibaba mo, samantalang alam ko naman yung volume ng importation magmula January hanggang April 10, may record ako. May record, yes po. Wala namang significant na volume na dumating eh. Opo. Pero binaba nila ng 20 pesos, kahit pa utay-utay, sabi ko nga sa'yo, at ngayon may magbababa. Para bago pagbaba Kasi na-report ko na may dalawa na gustong pumunta doon eh. Wala akong sinasabing kredito natin ito, Jen. Ha? Kaya lang, baka ako napapansin nila, teka muna, baka pagka nakita ng tuloy-tuloy yan, eh. Hindi kasi lagi sinasabi, sa world market, Anya, world market, yung presyo ng produktong petrolyo, medyo downtrend daw po ngayon. Sige, nandun na ako. Paano biglang bumagsak yung world market? Hindi pa naman natapos ang gera. Nag-usap lang sila, pero ang nangyari, hindi naman natupad yung kanilang At sabi nga, may banta pa si President Trump kayo, magde-deploy siya ng ng US Navy para gano'n na lang blockade doon sa Strait of Hormuz eh. Di ba? Nung makita nila na binigay ko kay Chairman Win Gatchalian, sabi ko kay Director Rino Abad, ito ka ako bago ako tuluyang magpaalam sa ating pagdinig. Kailangan po mai-record natin. Iiwanan ko po sa ating chairman ang isang kopya po na naman ng ito po yung pinakahuli, sabi ko. Wala pa yung local add-ons dyan, 41 pesos lang. So, nadagdag yung add-ons natin, local 19, kaya naging 61 lang. Naging 61 pesos per liter. As of April 10. April 9 yata kaming nag-hearing. April 13 nata. April 13. Lunes eh. Tama pala. So kinuha ko yung importation magmula January 1 hanggang April 10. Kayang punuin yung natin eh. Yung mga kasi refinery. nakuha ko pati yung ating list ng storage. Capacity natin ng buong Pilipinas. Storage at saka yung depo. Hindi sila kumikibo kasi alam ko eh. Luzon, Visayas, Mindanao, yung capacity ng ating mga storage depo
2.5 billion liters. Okay, opo. Pag sinama mo yung capacity, yung retail capacity ng mga individual stations Opo. na halos 15,000 gasoline stations sa Buong buong... Pilipinas. Opo. Ganun pala karaking ano natin, 15,000. Opo, kadami. Kapag sinama mo yon, sinuma mo lahat, Opo. another 1.5. Sabihin nyo ng puno ang refinery, puno ang lahat ng station, so Oo. another, ganun, oh. Kaya yung total capacity natin, 4 billion liters. Buong Pilipinas po yun. Oo. Oho. Gusto niyo basahin ko ka kung Luzon, Visayas, Mindanao? Baka lang magtagal tayo. Basta ka kung may listahan So ako. may detalye pala kayo ng ganyan, ano? Pati nga yung istasyon, may detalye ako kung Gaano kadami yung... kung ilan yung kung sinong pinakamarami na istasyon. Oo. Kasi talaga recorded po lahat ng yan, yung mga transactions nila, Sen, eh. Oo, gusto ko sana, meron man lang sanang magsabi ron. Sir, mawalang galang na po. Saan comics nyo po nabasa yan? Oo nga, para sa pantahan nyo lang ata yan, Sen, eh. Para mga ganyan, di ba? Baka naman Pinoy Comics, Pinoy Classics, Baka wakasan po yan. Darna Comics, alam ko lahat yan eh. Oho. Hindi po ako. Checkin natin. Oho. I want you to prove me wrong kung ako po'y mali. Pero hanggang ngayon, Sen, parang wala nga akong nagbibigay ng reaction dyan sa binibigay ninyong figura na sila. Hindi ka ba nagtataka? Samantalang isang participant, sabi niya, Sen, kung totoo po yan. Kasama rin si, Opo, yan. si Director Rino Abad. Oho. Sabi niya sa akin, kasi magkatabi kami. Oho. Sen, sabi niya, kung totoo yan, ang ganda po ng ano natin. Checkin mo ako, checkin mo. Tapos yung isang participant, galing sa isang Federation of Chinese ata, ano. Oho. Sen, sabi niya, katabi ko ngayon yung mga oil companies, nag-uusap kami, sabi niya, this is a music to their ears. Ibig sabihin, maganda. Maganda, oh. Maganda sa pandinig nila. So, oh. bago po tayo magano, marami po siguro makikipag-usap. Opo, ako naman. Oho. Awa naman ng Diyos, wala naman nakipag-usap sa akin. Oo nga, kaya, aywan ko sana, talagang ako hanggang ngayon, takanta-taka, at maging ang ahensya ng gobyerno natin, parang ayaw ding i-check yung bagay na yan, Sen, eh. Kasi si Secretary Sharon Garin, parang pigil na pigil ang kanyang kalooban kung aalamin ba niya ng buong buo yung impormasyong ipinahayag po ninyo, eh. Kasi yung sinasabi ko lang, Oo. yung economic order quantity, sa magitan nun, pwede bang, kasi yun lang ang gusto ko talagang malaman, kaya pala pumalo ng 110 kagad after 2 weeks. Kasi madaling ano ko, oo nga no, edi titigil na ako. Baka kasama pa nila kung magpapaliwanag sa ating taong bayan. Oo nga po, ganito. Ito pala ang Ako totoo. ang una nilang dapat na, Nakumbinsihin. makumbinsi. Oo. Economic order quantity, ang formula niyan is the square root of 2 times Naku. D. Yari tayo dyan. Pagka may square root na ganyan, medyo ilag ho tayo dyan. Kaya na natin natin sa mga square root na yan. Times S divided by H. Numero, letra, shape, pinaghalo-halo na. Kaya pagka ganyan na usapan, medyo square root. Yung D is demand. Wala, yari. Yung S ay yung supply. Mahina Yung dyan si H yung PH. holding, blah, blah, blah. Using the same formula, halimbawa, sinabi niya, by April 16, doon dapat mag-apply muna. Ayun. Yung ano, kasi yung pagtaas, dapat. kailangan na po kasi ano na po, natibag na po yung buffer. Hindi naman po pwedeng hindi tayo kumuha. Magtatagal po mga bago dumating dito, mga Ilang 1 week linggo. po yun. Ayan, oo. Ayan. Yes. Kaya sapat na sapat po yun. Oho. So wala nga yung kikitain talaga. Kasi ang kanilang singil, pambayad talaga. Pambayad mo lang doon sa bibili mo Pero ng mahal. sabi ko nga sa'yo, paano kung napatunayan ko na mula doon sa 2 buwan na yon, merong 5 araw na doon ka, kinuwenta ko 3 billion. Pinalo mo ng todo. Hindi ko naman sinasabi sa'yo na 5 araw. Paano kung ganun nga? O higit pa? Ayun. O hindi ba maganda na, para sa ganun, ay hindi ako nagdududa at hindi rin nagdududa yung ating mga mamamayan. E di siya, kwentahin ninyo. Para sa ganun, may paliwanag natin sa kanya. Hindi pa naman huli ang lahat. Nako. Parang ako O ito ka ngayon, pinagtatalunan natin ngayon. Hanggang ngayon, wala pa namang... ako kasi naniniwala na parang ayaw nilang ipaliwanag sa taong bayan kung paano kinukwenta talaga yan, eh. Isang nakalihim sa hiwaga ata yung kwentahan na yan, Sen.
hindi naman pwedeng ilihim sa hiwaga. Ganun ho ba? Kasi yung batas ng oil deregulation, ipinaliwanag ko naman sa kanila yon kahit nasa sirkumstansya ng oil deregulation regime na kung saan ay deregulated nga yung Opo. Oil downstream. industry. Opo, yan. Pero merong isang ano doon, merong isang provision ng batas na yon. Kapag kanya nagkaroon ng national emergency. Opo. Yung salitang national emergency, kinuha doon sa Opo. provision ng ating saligang batas. Tama naman yun kasi dapat merong police power. Opo. Sa panahon ng national emergency, papasok Opo. yung pangangailangan na makikialam ang Estado, ang Kasi baka may gobyerno. magsamantala eh. Di ba? Oo, ang totoo dyan, kung halimbawa, if push comes to shove, sabi nga ng mga Amerikano, kukunin ng gobyerno. Pwedeng ng gobyerno. Ang isang private entity, siya yung magmamanage muna. Siya magpapatakbo pa samantala. Basta't ang kondisyon, merong national emergency. Yes. Oho. O sabi ko, paano nyo gagamitin ito? Oho. Kayo na nagsabi, may krisis na eh. Gumawa na ng executive order ang Pangulo. Executive order 110 na tayo. Oho. So meron tayong national emergency. Ang hinihingi So natin. saan nyo gagamitin itong Oho. Section 14, paragraph E yata yun? Na dapat ay minomonitor nila. Di So, ba? sabi, nagbigay pa ako ng halimbawa. Panahon ni Dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Macapagal-Arroyo. Opo. Dahil sunod-sunod ka ako yung mga bagyo. Ginamit niya yung ano ba yun? Executive Order Executive 839 nata yun. Opo. Sunod-sunod, si Ondoy, si Pepeng, si Ramil yata yun. Oho. Pinris niya yung yung presyo ng Produktong petrolyo. Yes, the time. Opo. Oo. Bakit ito hindi natin gawin? Oho. Diba? Ay, nako. So, medyo... O wala tayong Vox Populi? Wala tayong box. Wala po yata ngayon. Wala tayong box populi. Box populi natin dyan kahit yan ang pinag-uusapan. Naniniwala ba kayo sa mga kasinungalingan ni Madriaga dyan sa Injustice Committee? Yan dapat, di ba? Marinig ng itong talaki ninyo. Natin sa ano. Dalawa lang tayo. Wala si Mang Yung ating, Nelson. Yung ating political analyst. Pero ngayon tuloy, bigla tuloy naging half-hearted ako doon sa pagbaba. Yung para bagang, tatanggapin na ba natin itong bababa, samantalang meron palang option sinabi ko na sa iyo yung rackets and feathers irony. Pagkapataas, parang racket. Opo, palong-palo. Pagbababa, parang, Parang balahibo ng manok na pinong-pino. yung pinakapino. Yes po. Oo. Sana man lang yung pakpak na medyo mabigat. Medyo mabigat ng konti. Baka mamaya bumulusok, baka sakaling makabawi ka. Oo. Hindi, yung may bandang puwitan ng ng manok, yung pinakamalambot. Gaganong-ganon yun eh. Hirap na hirap bumagsak yun eh. Oo. Ay, nako. Oo, talagang talagang na. patras, paurong. Hindi magandang pangitain yun. Yan. Tigilan na natin yun. May sinasabi ka eh. Anyway, ito mukhang puro daw po talagang pasulong. Ito pong pagharap ni Ramil Madriaga. Yan, si Ramil Dito Madriaga. Sa Kamara de Representante. Nabalitaan ko nga. Sa pagdinig dyan, mukhang gagamitin yata itong state witness. Ano ito surprise witness. Hindi naman surprise, kundi expected naman ito. Ito ho ang pinagkaguluhan ng Kamara de Representante. Pinagkaguluhan? Pinagkaguluhan po. Bakit? Mukhang... Kasi ako, sa totoo lang, Opo. wala pa akong nakita kahit anong klaseng episode ng kanilang Nababalitaan ko lang. Ganun ba? Hindi ko na Hindi papanood. napapanood. Yun nga po. Ano yung salita mo kanina? Na Nung surprise witness daw po. Inimbitahan daw po ito para sabihin at Di parang ipaliwanag. ito ka mo, parang Surprise witness nila. may sinabi ka parang ito yung pang surprise ba yung sinabi mo? Opo, opo. Sige. Kasi nga raw ho, Bakit siya surprise? marami daw po itong alam at di umano ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte, Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng male-maleta, dapol bag ng salapi sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo,
Inday Sara Kung Duterte. surprise witness siya, bakit siya nilabas ngayon? Yan. Nako. Para daw po talagang maidiin, makakita ng probable cause. Kasi di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, Sen, di ba? Probable Hindi, cause. alam ko kasi by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka dun sa sufficient inform. Una po Sufficiency yan. inform. Opo, oo. Tatlo yan eh. Sufficiency inform, Substance. sufficiency in substance, Yes po. at saka the complaint alleges sufficient grounds, parang ganyan. Okay, oo. Kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya, ang pagkakaalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds eh. Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nire-required na rin po ata siya na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial eh. Ano ha? Para, kumbaga sa fiscal daw po, pagkariwang kaso, magkaroon daw po ng basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang tao. Hindi, mali yun. Ganun ho ba? Kasi nga, yung impeachment kasi, Opo. kung ikukumpara mo sa pangkaraniwang kasong kriminal, Yan, opo, oo. ito kasi hindi naman kriminal, hindi civil eh. Hindi It's po. more on political eh. Ipaghalimbawa mo, kaya nga merong ang tinatawag nating maghahabla sa kanya, House of Representatives eh. Opo. Kaya nga sa setup natin, magsisimula yung impeachment sa House. Yes po, sa Kamara, oo. At pagkatapos na establish nila yung kanilang cause of action, kung tutuusin mo sa regular cause of action eh. Opo. Sa House naman, articles of impeachment. Sa mga tin, kung ilang pananagutan ang gusto nilang gawing para ihabla siya. Halimbawa, 10 articles. Prosecutorial ito eh. Opo. Kaya nga ang tawag doon sa mga maghahabla, prosecution. Yes po. Kaya sa tuntunin ng House, meron silang i-elect na 11 prosecutors. 11 prosecutors, yes. Sa mga tweet, ang nature ng impeachment proceeding sa House, inquisitorial lang siya. Parang preliminary investigation. Opo. Kapag ka pumunta ka sa piskalya, hindi nagtatrial doon eh. Ganun ho ba? Sapat na sa piskal yung madistinggin niya. Kasi noon, lalo na noon Opo, oo. ang quantum of evidence noon ay probable cause. Opo, oo. So masyado siyang mababaw. Na basta naisip lang ng piskal na May batayan ito. Okay ito. mukhang dapat ko talagang ihabla to. Isampa na sa korte So yan. pag nagsampa siya sa korte, aarestuin na siya. Opo. Probable cause. Pero ngayon kasi, binago na yun eh. Okay. Ang quantum of evidence ay yung tinatawag nilang prima facie Prima facie, opo. with sufficient certainty of conviction. Ganun eh. Yes po. Kaya ngayon, pag sinabi mong prima facie, almost almost sigurado na may kalalagyan to. Yung inireklamo, tama kayo. Oo. Oo. Ngayon, kung surprise witness, si Madriaga, ba't nilabas nila? Yan. Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, Yun ho ang napakalaking katanungan. Kung surprise witness, ba't nga naman ilinabas sila? Ang basa dyan ng ating mga kababayan, talagang lang talaga, politika, paninira. Kumbaga, iniisip po siguro nila dahil napakataas ng approval at trust rating nitong si BP Sara, itong mga testimonya ni Madriaga kahit pa paano makakurot ng konti doon sa approval at trust rating at sa pagiging number 1 na presidential candidate na sambayan ng Pilipino dito kay Vice President Sara Duterte. Yun na lang siguro, desperate move. Kasi hindi nila masiraan sa trabaho. Napakahusay ni BP Sara. Hindi nila masiraan siya doon sa naging trabaho niya sa Davao City. Mantakin nyo, dinatnan niya ang Davao City. Napakaraming utang. Bago siya umalis, walang utang. Ewan ho natin yan kung may utang siya ulit. Pero ang atin ho dito, yung disiplina, ang dedikasyon sa trabaho at tunghusay ng Tatak Duterte na paglilingkod, na kay VP Sara. Yun yun. ang talagang trial sa Senate eh.
Ngayon lang, nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya, ito tatanungin ko siya ng Yun na ganito. nga po, oo. Tatanungin ko ganito. Oo. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Eh di wala. Oh. Kaya nga yung piskal, sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Tetestingin niya lang eh. Oho. Kuminsan ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang eh. Yari dito si Madriaga, yari dito. Tinanggal mo yung salawal mo sa harap ni Senator Rodante Marcoleta. Yari ka dito, Brad. Alam na ni Sen Dante kung ano itatanong niya sa'yo. Oo. Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna, Opo. may nauna eh. Pero kasi maliit lang yung opisina. Ito muna yung nauna. Attorney Nelson Lubao. Yan. Asan ang ano mo? Sir, wali ka. Asan yung akusado? Asan yung complainant? Ito. Complainant, halika. Sabi ng piskal. Opo. Ito ba ang iyong salaysay? Oho. Ito yung complaint mo? Opo. Nako. Oh. Di ba puro kasinungalingan ito? di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal. Kasi po, ang abogado po patay na siya. Ganun lang naman ang ano. So pag na-establish niya, kahit na tinakot niya, pero mo ba ito? Opo. Kahit anong gawin niya. Sige, okay. Pero hindi siya magta-trial na iisa-isahin mo ng ganyan na wala. Kasi kahit na minamatwid nila na kasi may nakalagay sa amin dito na mag-hearing Yes kami. po, yun daw eh. Yung hearing na yon sa aking opinion, dahil nga nahangga ka lang sa preliminary investigation, hindi ka magta-trial because ang trial proper sa Senado pa rin. Yes po. Oo. Kahit nasabihin mo pang merong hearing dyan, yung hearing sapat lamang hanggang sa hangganan ng preliminary investigation. Hindi siya trial para ma-examine mo yung merits nung daladala niyang ano eh. Siguro ang sinabi niya halimbawa, Kanyang affidavit, ano? ikaw ba si Madriaga? Ito ba ito yung ganito? Ganito ba ito? Pirma mo ba ito? Ito bang taong binanggit mo rito, buhay? Ito bang ganito? Hanggang ganun lang. Parang yung sinasabi nitong si retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Di ba? Tatanungin lang, pangalan mo ba to? Ikaw ba nakapirma dito? Tapos na. Kung gusto nilang magtanong o kung ano man, nasabi ni former Associate Justice Ascuna, dapat ang tawag doon, executive session. Pero kahit na, bawal pa din ho yun, mga kababayan. Kaya yung ginawa nila na yan dyan sa Injustice Committee, magiging bala ng kampo ni BP Sara dyan sa Korte Suprema. Pero yung merito nito, para ngayon ay tingnan mo yung kung bastante ang kanyang kredibilidad. Hindi yun ang ano eh. Ganun mo ba? Hindi yun. Kaya nga sabi ko, kung ito yung star witness, para halimbawa gamitin nila, Against Vice President. unang-una, preliminary investigation lang to eh. Tapos ang quantum of evidence, sabi ko ngayon, prima facie. Nung tinatanong ata siya, balit-balita ko lang naman eh, wala namang corroborative evidence eh. Sana man lang merong independent evidence gagamitin mo para yung statement niya, totoo. Para walang ganun eh. Mukhang siya lang po ata, So Sen, bagsak siya. Oho. Babagsak siya doon sa quantum nung Nako. certainty of conviction. Oho. Kasi kailangan admissible, kailangan corroborative. Paano mag-admissible meron daw checking Opo, yun. Isa pa yun. May hindi na. nalabas ng cheque. Ito nga yung sinasabi ko, dito pa lang, lilitaw na yung bakit sila nagpakadalubhasa na ilabas ito kung ito pala yung kanilang pambato? Hindi, pero Sa akin lang naman kung wala man daw po mga corroborative statements, baka naman daw po sa mga dokumento, mga hawak nitong papel. Kasi mukhang maglalabas daw po siya ng ng bank statement. Naglabas daw po siya ng waiver para makita ang kanyang mga record sa bangko. Hindi nga ganun ang tuntunin eh. Ganun ba? Kahit na sabihin pa nilang nakalagay sa rule namin kasi hearing o kaya trial. Opo. Pag binangga mo yung tuntunin na yun sa liwanag ng Constitution, hindi kasali doon eh. Ang merong trial, ang trial sa Sa Senado talaga dapat. Senate court na So po. yung bahagi na yun Impeachment court. boss sa kanya, ito yung aming tuntunin eh. Pero yung bahagi na yan, unconstitutional yan. Nako.
May bahagi dyan nasalig sa kasaligang, pero yung, kung magta-trial ka, hindi sinasabing ikaw magta-trial. Naku po. Ilang masasabi ko doon? Aba, ang problema. Simple yung mga punto de vista ni Sen Dante. Kaya para dito kay Bacolao, sa susunod na hearing nyo, mini trial nyo dyan sa House of Representatives, mag-isip-isip kayo. At saka dapat susuriin mo, yun bang mga sasabihin niya? Oho. Yun ba ay patungkol doon sa mga naka-identify yung mga yung culpable violation of the Constitution? Yes po, oo. Kasi yung mga Baka complaints naman hindi babagsak doon. So dapat piliin mo lang alin doon sa pinagsasabi mo ang pwedeng mag-qualify na impeachable offense. Oho. Hindi lahat naman ng offense kasi impeachable. Nako. Identified lahat yun, di ba? Pero may bigat ba yung kasi may ito pala si Madriaga, may kasong kinakaharap pala ito Sen 2 kaso ng kidnapping ito at nakakulong pala ito. Sabi nila kahit na ikaw ay masamang tao, may record ka, katanggap-tanggap pa rin naman ang iyong mga sinasabi at pinapahayag sa ganitong klase ng mga paratang. Pwede naman yun. Wala namang parang selective ka. Yes po, oo. Basta meron kang kakayahang tumestigo. Kaya lang, yung credibilidad mo ang problema kung sakasakali. Okay. Mabuti pa basahin natin yung quantum of evidence, Jen. Opo. Kasi noong July 16, 2024, so 2 years ago pa lang ito, dito binago yung sinasabi ko sa yung level of evidence na kakailangan ng piskal para siya makapaghain ng opo. akusasyon. Sa bagong DOJ Secretary niya. Oo, ngayon, quantum of evidence, ginawa na Section 5 nung kanilang Department Order, Department Circular Number 015. Opo. So July 16, 2024, binago na, no? Ang sabi nila, the quantum of evidence for preliminary investigation and inquest proceedings Opo. is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Oho. Sa mga tweet, kapag tinuloy mo to, sabi niya, the quantum of evidence is met when the prosecutor is convinced that the entirety of evidence presented by the parties is, 1, admissible. Number 2, credible. C, capable of being preserved and presented to establish all the elements of the crime or offense. Oho. So dito siya ngayon susuriin Ayun. sa tatlong parametro na to. Kung halimbawa hindi siya credible, bagsak na siya. Kaya bakit siya pinresent? Kagat. Kasi may strategy dyan. Lalo na kung yun ang inaasahan mong makakapagpabagsak doon sa kalaban mo. Baka naman ang strategy nila, Sen, sa kamera pa lang, gusto na nilang gibain kung sino yung nirereklamo nila. Hindi kaya ganun. Hindi sila interesado sa impeachment. Kasi baka alam nila na pagdating sa Senado, Mahirapan babagsak. sila, di ba? Oh. So, ma-achieve nila yung kanilang objective. Sa kamera pa lang. Dito pa lang kanya, huwag na natin, total wala tayong kalaban-laban dun eh. Oho. Bakit? 16 ang kailangan eh. 16 na Mahirapan boto. tayo makakuha ng 16. Kwenta-kwenta. Oho. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon eh. Oho. Yung sa minority, siyam. Ayan. So 15 plus 9, 24. Oho. O 15 sila, di kukuha lang sila ng isa sa amin. Doon sa 15, hindi mo rin masiguro. Baka meron pang, hindi mo, may makuha pa yung kabila doon eh. Di ba? Hindi, ako sa kwenta ko kasi, Oho. 4 doon sa 15, re-electionist. Okay. Halimbawa, huwag na natin ano yun ang mga pangalan ha. Opo, oo. Kung re-electionist ka, Mabigat ang laban mo sa at 2028. Opo. ikaw ay hindi kumampi sa Vice President, Oho. sinasakripisyo mo yung boto sa Mindanao Yung at saka sa political career Visayas. mo sa Visayas Mindanao. Mabigat-bigat ho yun kasi yung mga taga Mindanao, taga Visayas, ano ho yan, ika nga. Duterte, ano yan, baluarte ng mga Duterte. Kalahati yun. Oho. Oo. Oho. 4 yun. Oho. So, 15 less 4, Oho. 11. Yes po. Oh. Hindi, kailangan kumuha tayo sa kabila. Ayan, Kaya natin takutin yung ano doon, yung 3.
Kunyari, nakakuha ng 3. Oho. 11 plus 3. 14. 14 pa rin. Kulang pa rin, ano? Parang hirap nga tayo. Pero teka, yun Teka muna, meron nga dyan, may magagraduate, 2 eh. Opo. Yung isa taga Mindanao eh. Paano? Okay. Yung isa naman, yung kapatid niya, baka yun ang kakandidato. So pagka bumoto siya ng Ng laban. pamali, Oo. paano yung kapatid ko, baka hindi... Hindi man. Sa bali, actually, yung potential na mawawala, 5 eh, hindi 4 eh. So, mahirap Wala talaga. So alam talaga nito, pati nitong mga congressman na to, alam ho talaga nila na walang boto. Kaya ito na lang ang pinagpipilitan nila. Pinagpipilitan na lang ho nila na siraan itong si VP Sara dyan sa Injustice Committee. Talagang... Makakuha ng pero teka lang, halimbawa, minus, yun bang hindi dumadalo sa hearing? Halimbawa, absent siya nung araw na yun? O kaya nung... Hindi rin siya bumoto. Ganun ho ba? Hindi Pero ba, ang basihan pala, 24 ang pa rin po. pinag-uusapang boboto 16 for conviction. Ganun, Wala siya, paano siyang boboto sa pag 16? Hindi pa magiging bilang nun, dapat 23 na lang kasi, halimbawa, si Bato, Sen, Oo. laging wala eh. Paano siyang boboto sa 16? Wala nga siya. So hindi na ang basihan mo, 23. Hindi. Hindi, 24 pa rin talaga ang basihan mo. 24 pa rin. Ayun pala yun. Dahil nga siguro ganun, Sen, kaya sa Kamara pala, kinakailangang mag-iba na natin, magawa na natin yung ating motibo. Kaya nga naniniwala ko dahil nga tinanong ko sa'yo, bakit siya pinresent? Kung surprise witness. Oho. Kasi sabi niya, kasi ito na lang ang pag-asa natin eh. Halimbawa ganun eh. Oho. Doon wala tayong pag-asa. So dito man lang Sa tayo. Kamara pa lang, oo. Ayan. Mabigat ang laban nga pala, no? Ay, naku. Anyway, saglit lamang po. Pagbalik natin, meron pa isang Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayong lahat. Halinat ng Pilipinas. Pagkatapos ulit ng video na to, papasadaan ho natin yung sa ating iniidolo at ating kandidato sa 2028. Attorney Vic Rodriguez, yung kanyang live dyan sa Tinig Maiso. Tapos isegwayin ho natin yung interview nitong si Benny Abante. Maraming salamat to. Halinat ng Pilipinas.